dito sa probinsya, malaking tipid ang gumagamit ng gatong. Kasi mahal, lalo na ngayon mahal ang gas. Pero, yun nga lang, kailangan, ang katumbas naman yan, ayan, magsisipag ka sa ang kahoy. Kasi hindi ka rin naman makaluto kung walang kahoy. Kaya kailangan pa rin ng sipag. Ayan. Ang hirap ng ganito. Kaya pag gatong ang gamit mo ko, gaya ko, gatong ang gamit ko, nag-iipon na taga ko ng panggatong habang wala pang ulan para pagdating ng may ulan na, umuulan na, meron akong stock na kahoy. Kaya malaking kailangan talaga na pag-isipan mo at kailangan i-manage mo yung oras mo sa ganitong mga gawain para lahat magampanan mo. Kasi hindi man pwede na sa garden ka lang, garden ng garden. Kailangan na ano mo yung oras mo, na ma-manage mo ng husto. Nakandalaglag ang cellphone ko, kaya hirap nang walang handle. Kaya ako makabili ng mga ganyan. Hoping sana mapansin ako ng ating amo para makabili na ako ng mga ganyan ba. Pasensyahan niyo na po mga idolis, gawa nang wala kasi akong handle, kaya sinasandal-sandal ko kung saan yung cellphone ko, natutumba. Minsan madalas talaga natutumba. Mga hatang-gatong. Matang-gatong tayo. Meron pa naman ako ditong mga naka-stack kahoy, pero sayang kasi mag-umpisa na kami ngayon sa aming sakahan, sa aming palayan. Hindi magtagal, magpatanim kami ng palay. Kailangan may naka-stack kong kahoy, gawa nang wala akong oras dito. Sa pagpangahoy, pag dumating na yung pagtanim namin, nasa palayan na kami nakaharap ng asawa. Kaya habang wala pa, ito na, mangangahoy ako. Samahan niyo ako mga guys, mga hoy. Samahan niyo ako dito sa aking simpleng pagbablog tungkol sa simpleng buhay ng probinsya at simpleng buhay, ordinaryong buhay magsasaka. Happy Saturday sa ating lahat. Walang pasok ngayon, pero ang mga college ngayon, ang anak ko may pasok. Kaya hindi ko na isama. Dapat gusto ko sana isama para siya na magbuhat nito. Pero may pasok kasi sa Saturday. Sunday lang ang wala. Kaya tayo na lang mga nanay gagawa. Huwag natin umasa sa ating mga anak, lalo na pag nasa school naman sila. Ang daming kahoy talaga. Nasa pagkasipagan na sa pangahoy. Yung mga buhay, iwan ko lang dito. Yung mga patay lang dito sa bahay. Yung kaya ng igatong. Pero yung mga buhay pa na kahoy, dito lang muna i-stack ko. Stack ko na dadalhin sa bahay kung kailangan ko na. Sabihin nyo malilit yung kahoy kung ganito lang. Oo, totoo lang yan. Guys, malilit ang kailangan gawa ng, hindi ko kaya yung malalaki. Meron malalaki, maraming malalaking kahoy, pero hindi ko kaya. Alam niyo naman na bumabata na ako. Saka yung malilit na kahoy, yung mga kahoy na ganito lang guys, alam niyo ba? Ang galing sa sigaan nito. Malakas sumigat. Kaya okay na ako yung maliliit, at least meron akong kahoy. Meron namang medyo malalaki, gaya nito malalaki. Pero kung mas malaki pa ito, hindi na kaya. Hello guys, samahan niyo ako dito sa aking kanyugan, sa aking kakahoyan. Mga hoy tayo.
Simpleng buhay dito sa probinsya, simpleng magsasaka, simpleng nanay. Na walang ibang gawin kundi ang pagsisikap para sa pamilya. Nasa bahay nga lang ako pero halos aso naman lahat ng trabaho. Sabi ng anak ko, hindi ba ako natatakot sa kasabihan na ako lang mag-isa. Wala kasing bahay dito, hindi natin. May bahay pero banda pa doon malayo-layo. Sabi ko na ako matatakot. Lugar ko yan, area ko yan. Pero sila takot sila dito. Kasi sabi nila, may mumo daw. Mga mumo na yan, gaya naman din natin yan. Basta hindi lang sila nang gagalaw sa atin. Huwag natin siyang galawin para hindi natin lagalaw. Ang galaw sa atin. Ganun lang yan sila. Kayo ba naniwala din yung sa mumo? Ako, naniwala din, pero hindi ko naman sila ginagalaw. Kaya hindi din sila nang gagalaw sa atin. Sabi ng anak ko, hindi ka ba natatakot doon? Ang daming punong kahoy. Wala kang kasama. Kasi hindi ako natatakot. Sino natakutan to? Ano talaga ito guys, sobrang tahimik. Napaka-tahimik. Kasi nga walang bahay. Malayo sa bahay. Kabayan. Malayo din sa bahay ko. Ang bahay ko nasa tabing highway nila. Dito papasok. Kaysa bibili pa tayo ng may nagtitinda naman ng kahoy dito panggatong to sa amin. Kasi ako minsan nabibili ako ng panggatong lalo na pag may mga handaan na hindi ko ba paghandaan na pangahoy. Yun. Talaga pagdating ng fiesta nagbibili ako ng kahoy. Alam niyo ba kung magkano ang tali? Nasa 30, ilang piraso lang. Kaya ang ginagawa ng mister ko pag ganyang alas ng trabaho, dito siya nagpupunta. Kinukuha niya yung mga panggatong, tapos iniipon, kahoy ba? Iniipon niya lang, tapos pag may time, puntahan niya ito para isibakid. Pero meron talagang time na nakakabili ako ng kahoy, lalo at pag ganyan handaan niya. Yung last month, dumating yung mga kapatid ko, naubos yung kahoy na stock namin, bumili sila ng kahoy. Kaya hindi taga maiwas na nakakabili ako, pero madalas hindi na. Kasi nga, nagsisikap ako mga ahoy. Kasi parte na yan ang buhay natin sa pangahoy. Gawa ng hindi tayo makaluto kung wala tayong panggatong. Hello guys, thank you so much.